Praise the Lord! Amen. Mukhang matamlay ang bawat isa. Amen. Mukhang napagod, napuyat, doon na lahat, gutom, doon na lahat, no? But we thank God, no? Kasi wala pang sahod, pare-parehas lang. No? Pare-parehas lang. Buti may hinihintay, no? Yung iba. But praise the Lord kasi bang araw ngayon? Sabado, no? Ayun, masaya na yung iba, no? Mga kapatid. Ito yung ito yung hinihintay. Ito yung hinihintay ng bawat isa, no? Yung malapit ng magkatapusan. Yung iba naman nalulungkot pag malapit ng katapusan. Sumasakit na yung ulo. Nai-stress na yung iba pag malapit ng katapusan, no? But we thank God, no? Kahit nai-stress tayo, kahit napapagod tayo, kahit marami tayong iniisip, but thank you Lord, no? Alam niyo kung bakit? Still we have the blessings na binibigay ni Lord sa ating mga buhay, no? At least nakakatulong tayo sa ating mga pamilya. Kita niyo, tapos na yung halos matatapos na tong pandemic pero may bagong crisis na naman, no? Kita niyo yung sitwasyon ngayon na nangyayari sa Ukraine, no? Nakakaiyak tignan yung mga nangyayari doon, no? Yung mga tumitilapon na, nakita niyo yung mga tumitilapon na grabe, no? Mga batang umiiyak. Oh, hallelujah. Napaka-blessed pa rin natin. Bakit? Tignan niyo yung sitwasyon natin, napakaganda pa rin. Nandito pa rin tayo nagpupuri para sa Panginoon. Amen. So, thank God. Hallelujah, no? Kaya sabi ko, nung pagtingin ko yung mga mukha nyo kanina, kala ko Biyernes Santo ngayon, hindi naman pala. Sumaya na kayo, no? Kala ko kanina, mahal na araw ngayon eh. Next month pa yung mahal na araw, di ba? Oh, kaya, amen. So, thank God. So, patuloy po tayo sa topic po natin na about love. Ito yung nginingitian ng mga singles at yung naging feeling singles at ano pa. Yung sabi na kanina ni Nanay Angie, no? Ano ba sinabi ni Nanay Angie kanina? Nakuha yung sinabi ni Nanay Angie. Ha? But praise the Lord kasi ang salitang love nakakapagbigay ngiti at lumalabas ang ating mga ngipin kapag pinag-usapan ng salitang love, no? Lord, sa oras na ito kami po'y nagpapasalamat dahil po napakabuti mo, napakabait mo po sa aming mga buhay. Dinala po mo muli kami, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito. Salamat sa kalakasan, sa pagpapala na binigay mo sa amin sa buhay, Panginoon. Dahil, Panginoon, nasilayan po namin muli ang kagandahan ng ginawa mong mundo, Panginoon. Lord, alam po namin na lumalala na ng lumalala ang mundo, pero andyan ka po lagi na gumagabay sa aming mga buhay. Lord, salamat sa aming mga employers. Salamat sa aming mga amo, Panginoon. Dahil, Lord, they are the source of our income para makatulong kami sa aming mga pamilya. Hallelujah. Lord, we are so blessed beyond measures, O God. Dahil alam po namin, Panginoon, nandyan ka laging umaagapay sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, naramdaman po namin ang iyong presensya. Naramdaman po namin ang iyong yakap. Muli, Panginoon, makikinig kami ng iyong mga banal na salita. Lord, hinihiling ko po, Panginoon, nabuksan mo ang pandinig ng bawat isa. Spiritual na pandinig, Panginoon, nang sa ganun anuman po ang aming ang mga salita mong mapapakinggan po namin ay sana po maglima sa buhay ng bawat isa. May apply ng bawat isa, Panginoon, nang sa ganun sa aming pamamalakad o paglalakad dito sa ibabaw ng mundo, Panginoon, Lord God, ikaw po ang may tataas. Ikaw po ang mapupurihan sa aming mga buhay. Lord, whatever be the message na gusto mong iparating sa amin, most especially our topic about love, sana po ma-apply namin sa aming buhay ng naaayon sa iyong kagustuhan. Lord, we thank you so much, and this is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino po yung nakakaramdam ng pag-ibig? Yung mga hindi nakakaramdam ng pag-ibig, pwede nang lumabas. Imposibleng hindi. Pag sinabi bang pag-ibig, opposite lang? Ha? Di ba? Hindi, ganun pa rin. Amen. Lahat ng tao ay umiibig. Di ba? Walang tao hindi umibig.
Sabi nga nila, yung mga abnormal nga umiibig eh. Yun ba kaya yung matinong tao? Di ba? Kaya po mga kapatid, alam niyo pag ang pinag-usapan talaga lang, pag nakita nila, nakangiti lahat sila. No? Lahat sila interesado. No? Kaya nga lang mga kapatid, napag-usapan po natin na mayroon po tayong pinag-aaralang 3 category or level of love. At ang napag-usapan natin last Friday is about the first kinds or level of love is the eros love. Ito yung huwag niyong gagawin. Dahil ang pag-ibig na ito yung nagbibigay sa iyo para magkasala ka sa Panginoon. Ang pag-ibig na ito mga kapatid, gagawin niya ang lahat. Masunod lamang kahit ito ay ikakapahamak mo. Tingnan niyo si Samson. Sinabi na ng kanyang ama, ang kanyang mga magulang, na huwag, hindi maganda, mapapahamak ka. Ayun. Dahil sa gusto niya, napahamak siya. Kaya sinasabi ko to sa inyo, baka mapahamak din kayo kapag hindi yung tinignan ang umiibig at iniibig nyo. No? Sa mga singles, no? May pagkakataon pa kayong mag-isip. Sa mga may asawa na, mag-pray na lang kayo. Diba? Ipag-pray nyo na lang yung mga napangasawa nyo. Lalo-lalo na, alam nyo, ang pagpili ng partner, kapag hindi mo nakuha yung tamang partner mo, sasabihin mo balang araw, kung alam ko lang sana. Pastor, nasa huli pala ang pagsisisi. Kailan ba nauna yung pagsisisi? No? Kaya laging sinasabi ng mga magulang natin, ang pag-asawa ay hindi parang isang mainit na kanin na kapag napasok ka ay pwede mong inuwa, it is correct, no? Pero ngayon pwedeng-pwede na isuka. Bakit? Ang dami na ngayong nagpapa-annulment, di ba? May patulpo na, para magkaiwalay. Ito yung mahirap ang naman. Yung patulpo no. Kaya po mga kapatid, itong eros love na to mga kapatid, hindi po maganda itong level ng love na to. No? Napag-aralan po natin kahit si David, kahit mali, kahit siya ay malapit sa Panginoon, si David mga kapatid malapit na malapit ang puso niya sa Panginoon. Honestly speaking, si David ay nakakausap niya ng Diyos directly. But, because of this kind of love, natukso pa rin siya. No? Kahit sabihin mo, ikaw na yung pinakamagaling na tao, pinakamatalinong tao, pag tinamahan ka ng pag-ibig na ito, at hindi mo nakita, at hindi mo napansin, at hindi mo napagnilay-nilayan, at hindi mo dinulog sa Panginoon, balang araw, kawawa ka. Si David naging kawawa. No? Si David naging kawawa. Si Samson naging kawawa. Gusto mo ba bang sumali sa experience nila? Hello? Gusto mo bang sumali sa experience nila? Si Samson namatay dahil sa pag-ibig na to. Pinahirapan siya, binulag siya dahil sa pag-ibig na to. Si David, na-curse ang kanyang unang anak. Nag-rebuild ang kanyang mga anak. Pinabayaan ng Diyos. No? Pinababayaan talaga ng Diyos kapag po tayo nagkakasala. Kasi gusto ng Lord na matuto tayo. Amen. Kasi kapag hindi ka natututo, pag wala kang nararamdaman ng sakit, hindi ka natututo. Kaya nga minsan tama pala yung mga palo ng ating mga magulang. Na yung palo na yun, pag masakit, sa susunod, hindi po na gagawin. Di ba? Because they want to correct us. Ganun din po ang Panginoon. Gusto mo ba bang mapalo bago ka matuto? Di ba? Ang hirap tayo mapalo. Ang hirap tayo mabigyan ng consequence sa ginawa mo. So, itong eros love na ito mga kapatid, hindi po maganda para sa atin. Ikakapahamak mo lang. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, yung mga singles, makakapag-isip pa kayo. Pero yung mga may asawa, ipag-pray na lang yung mga asawa nyo. Kasi may mga nagsasabi minsan, asawa ko mas sakit sa ulo. No? Bakit sakit sa ulo? Kasi ganito, ganyan, ganun. Sabi ko, ikaw naman ang pumili niyan. Di ba? Kaya, ipag-pray mo kay Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sino ba mga single dito? Mayroon pa mga single? Naku, ba't ang ingay? Single, feeling single, pwede rin. No?
So, ang pangalawa mga kapatid, Phileo or Phileo. Namali yung spelling ko. Wala. Pag sinabi po kasi natin Phileo, ito yung tinatawag na brotherly love. Oh, pwede na rin, no? Kanina yung eros love, ito yung 6-1, no? Ito yung iba ang gusto, no? Ito namang brotherly love, ito yung pagmamahal mo sa kapwa-tao. Ha? Mas magaan to. Mas okay to, no? Mas maganda kaysa yung sa una. Sabi niya dito, a friend loves at all times, and a brother's born for a time of adversity. Pero pag-aaralan po natin dito sa pagmamahal ng bawat isa. Brotherly love. I love you with the love of the Lord. I love you, brother. I love you, sister. No? Pero hanggang yung pagsabi mo ng I love you, brother, I love you, sister, saan kaya masusukat ito? No? Saan kaya masusukat ito? Pastor, pag pinautang ako, I love you, sister. Pag hindi pinautang, may araw ka rin. Scholar says, this love is loftier than eros love. Mas okay daw ito, mas maganda. Kasi may magagandang maidudulot sa buhay ng bawat isa. So this love refer to a fervent love for another person. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, kasama sa trabaho. So, yung attention, ito pala yung mga tinatawag na may mga best friend. Sinong mahilig magipag-best friend? Sinong best friend mo doon? Sinong best friend mo doon? Take note. Sabi nga nila, mabuting kaibigan. Ako naniniwala ako doon. Bakit? At ng sekreto mo, alam niya dahil mag-best friend kayo. Kasi nung magkasama kayo, no boundaries. Lahat sinasabi mo yung sikreto mo. Nung magkaaway kayo, matakot ka sa best friend mo. At sasabihin niya sa'yo, sige ka. Di ba? Kaya pinakamasamang kaaway, minsan, kasi alam niya lahat ng sikreto mo. Pero, pag pinag-uusapan naman po natin, ang best friend natin ay Kristiyano. Pastor, kahit Kristiyano? Minsan, matabil pa rin ang dila. No? Minsan, hindi ko maintindihan pa rin kahit Kristiyano. Baka hindi pa na Kristiyano yan. No? Baka pan lang yun. Kristiyano sa nguso, wala sa puso. No? Pero ang totoong Kristiyano, kapag nakipagkaibigan yan, automatically and 100% I believe with all my heart, he or she must be a blessing for someone or somebody. Amen. At hindi nag-blackmail yan. At kapag may problema, tumutulong yan para isolve yung problema. Diba? Pag Kristiyano yan. Pero pag hindi Kristiyano yung best friend mo, mag-ingat ka. Baka sabihin niya sa'yo, na-Kristiyano na yung kamay ko kasi tumataas naman sa church eh. Pero yung dila ko, hindi pa na-Kristiyano. Diba? Delikado yun mga kapatid. Sige, tignan po natin. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Sa pagkikipagkaibigan, laging kasama yung tinatawag na love. No? Posible naman kaibigan mo, hindi mo love. Pero dito naman masusukat kung gaano mo kamahal ang isang kaibigan. Ang sabi nila, sa oras ng kagipitan, ang maaasahan ay kaibigan. 100%. Ako, eksperyensado ko mula pagkabata. Nakikinig man ang aking mga kamag-anak, ang aking kapamilya, hindi ako nahiya. Mas maraming tumulong sa akin na kaibigan at pinansin ako. When the times na kailangan ko ng tulong, yung kaibigan ko ang sumasalo lagi sa akin. Mahirap lang ang buhay namin, panganay ako sa magkakapatid, pero marami akong kaibigan. Sasabihin ko sa inyo, totoo ito.
pag marami kang kaibigan at naging totoo at tapat kang kaibigan, whenever you face hardship and trials of your life, they will help you. Pero kung ikaw ay kaibigan na paliko-liko, sasabihin nila sa'yo sa Ilocano, gungunam. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. But if you are a good friend, take note, a good friend, hindi ka man humihingi ng tulong, sasabihin nila sa'yo, anong may tutulong ko sa'yo. Kaya dito mga kapatid, pag-aaralan natin kung gaano ka ba nakikipagkaibigan. Paano ka nakikipagrelasyon bilang isang kaibigan? Do you do your part as a good friend? Or nakikipagkaibigan ka lang kasi natutulungan ka? Nakikipagkaibigan ka lang kasi may nakukuha ka sa kanila? Nakikipagkaibigan ka lang dahil kabig ka ng kabig? Kapag sinabi mo kasing pakikipagkaibigan, it connotes give and take. Hindi naman, yes, no problem kapag mahirap ka, mas hindi ka maganda ang buhay sa kanila, naiintindihan nila. Kasi mga kaibigan ko, karamihan sa mga kaibigan ko, mas nakakaangat sa buhay. Nag-abroad pa ako kahit 5 wala pa akong nagastos. Dahil wala naman akong panggastos. Dahil mahirap lang kami, no? Yung bahay namin natutumba. Nag-abroad nga ako mga kapatid, yung bahay namin naka-side view eh. Ha? Alam mo yung salitang naka-side view? Yung kubo, yung parang kubo lang. Yes! Totoo po yun. Kaya nung nag-abroad ako, sabi ko wala akong panggastos. But that time, hindi ako nag-abroad para kumita ng pera noon. Ang purpose ko, pumunta dito sa ibang bansa para tignan at alamin kung bakit naghiwalay ang mag-asawa. O, tumawa kayo tuloy. That is my great testimony before. Dahil nung magpapastor kasi ako, marami akong kinakaunsilan sa Pilipinas na pumupunta sa akin, pastor, yung asawa ko, umuwi sa Isabela. Bakit? Taga-Laon yun yung magpa-counsel. Sabi ko, bakit? May ka-chatmate daw siya doon, pastor, doon naman na tumuloy. Ba't ano bang ganyan? Sabi, pastor, yung isang nagta-tricycle driver, pastor, yung asawa ko, sabi niya, umiwi naman sa Nueva Ecija. Sabi ko, bakit? Hindi ko alam, pastor, may ka-textmate daw. Kaya yung mga cellphone na ingatan niyo yung mga cellphone nyo. Baka yung mga cellphone nyo, yan yung magdadala sa inyo sa impyerno. Di ba? Alam nyo ba naalala nyo yung mga sinasabi ko noon sa inyo? Ang cellphone ay ginawa para mapabilis ang communication, hindi maghanap ng ibang karelasyon. Tama? Totoo yun. Ginawa ang cellphone para, video call ka sa pamilya mo kahit nasa malayo, nakikita mo sila, mapabilis kang communication, di ba? Makatawag ka direct no, nasulat-sulat lang, 3 linggo bago makarating sa Pilipinas. Di ba ang hirap? Yung unang mga nag-abroad noon, yung voice tip pa. Pero ngayon, ginawa ang cellphone, automatically, isang pindot mo lang, video call, ay, hello, how are you, kumusta? Nasa maayos pala kayong kalagayan. Kaya sinabi ko sa inyo, ang cellphone ay ginawa para mapabilis ang komunikasyon, hindi para maghanap ng ibang. Yes! Huwag na huwag mong kalilimutan yan. Para hindi po kayo mapunta sa Radyo 5. Ulitin ko po mga kapatid, ang kaibigan sa oras ng kagipitan, maaasahan mga yan. Ituloy ko lang ng konti yung istorya. Bilisan ko na. Nag-abroad pa ako. Kapag nag-abroad ka noon, laging may placement fee. Di ba? Sino nag-abroad dito ng libre? Walang placement pay. Wala kang placement pay. Napakaswerte niya. Kasi kami direct pa sa company pero may binayaran kaming 37,000. Direct hire kami. Pero may binayaran kami, pinadaan kami sa agency. May binayaran na 37,000. Sabi ko, saan mo na kukuha ng 37,000? Sabi ko, wala nga akong pambili kahit kawayan para mapaayos yung bahay namin.
Then, nung nalaman nilang nag-apply ako, papunta ka ng Maynila, Pangasinan to sa amin, mamasahay mo, pagkain mo, di ba? Kung babayaran ka, pabalik-balik, palot. Alam niyo mga kapatid, nung nalaman ng mga kaibigan kong nag-abroad ako, kasi alam naman siguro nilang wala akong pera, minsan may mag-abroad. Magugulat ka na lang. Oh, ito, gamitin mo muna to. Ito, gamitin mo muna to. May nag-aabot lagi. At nung malapit na akong pumunta, kailangan ko nang ibigay yung placement fee para makaalis na. Kailangan ko ng 27,000. Sabi ko, Lord, saan ako ng 27,000? Nagpastor ako nung sa La Union, may isang member doon dati na ang asawa ay sundalo. Pero namatay dahil napunta sa Mindanao, kagagraduate sa PMA. Siguro hindi ko naman may natanggap daw ata na pera. Naalala niya ako. Sabi niya, Pastor, sabi niya, kumusta na? Medyo matagal na rin naman na pan. Sabi niya, okay naman ako, sister. Sabi ko sa kanya, namatay na yung asawa ko. Akala ko pa daw, good news di ba? Namatay na yung asawa ko. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, nag-condolence din ako. Sabi ko rin, ganito, ganyan. Sabi ko sa kanya, sabi niya, may natanggap naman akong pera, naalala lang kita, Pastor. Sabi niya, gusto kong i-bless ka. Sabi ko, ang galing ng timing ni Lord Hindi ko pa tinatanong hindi pa niya tinatanong yung kailangan ko. Sabi niya sa akin, may pinadala ako sa LBC, tamang-tamang pambayad ko. Hindi ko pa tinanong kung hindi pa niya tinanong yung amount. Talaga si Lord, talaga, maasahan si Lord. Kung sino ang best friend mo doon, si Lord na lang. No? Maging best friend kayo ni Lord, sigurado, hindi kayo papabayaan ni Lord. Di ba? Pero dito mga kapatid, dito may pinapakita, marami akong kaibigan. Hindi ko man isa-isahin. Kaya nung nag-abroad naman ako, nung sila naman ang umuwi sa Pilipinas, yung iba kinuha ko rin dito. Sad to say, nakauwi na rin sila, yung iba. Dahil sa tawag ng pamilya. Nag-aaral ako sa Bible School, sino nagbibigay ng allowance ko? Mga kaibigan ko. Yung isa, nasa Taiwan. Yung isa, nasa Hong Kong. Mga kaibigan. Hindi ako humingi sa nanay ko dahil wala namang ibibigay ang nanay ko. Galit pa ang nanay ko nung Bible School ako Then sabi niya, sinong tutulong sa akin magpaaral sa mga kapatid mo? Panganay ka, bakit ka mag-Bible School? Wala namang sweldo doon. No? Tumakas lang ako ng madaling araw. Sumama ako sa pastor namin nung pumunta sa Bible School. Nagpaiwan na ako doon, isang pantalon, hindi lang damit lang ang dala ko. Sabi nga sa akin doon sa Bible School, sa registrar, sabi niya, Brother Marlon, sabi niya sa akin, asan yung pambayad mo? Sabi ko, wala Sabi ko, tinawag lang ako ni Lord dito. Hindi ko alam yung pakiramdam. Basta gusto kong mag-Bible School Tapos nung pumunta ako doon sa office sa Bible School, yung accountant, yung nagsisingil ng pera, taga sa amin, kilala yung tatay ko. Sabi niya sa akin, ikaw ba yung walang si Sar? Opo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, at least kakilala yung tatay ko. Sabi niya, sige, hanapan kami ng sponsor. Magaling pa rin si Lord talaga, no? Kaya nga sabi ko, wherever God leads you, God will provide. Kapag nililid ka pala ni Lord, andun lahat, nakaprepare na lahat. Mga kapatid. Puro kaibigan. Nasubukan ko rin lumapit sa mga kamag-anak. Laging sabi, wala. Ang laki, WLA, wala. Kung Arabic na lang sana, naintindihan ko pa, wala. Kasi ang wala dito, parang uwata, no? Wala rin? Wala. Wala. No? Pero ang laki, wala. Wala talaga, wala. Kahit alam kong mayroon dahil nakita ko talaga mayroon Pero ang sasabihin sa'yo, wala. No? Alam kong mayroon, hindi ka naman pupunta kapag hindi mo alam na wala Binunta ko, wala talaga. Wala. Kaya nung nakapag-abroad naman ako, mas lalong, hindi ko alam may mga tao, kahit kapamilya mo, kamag-anak mo, pag umangat na yung buhay mo, oo talaga. But we thank God kasi nakilala natin ang Panginoon. Amen. Kung hindi ko nakilala ang Panginoon, dami kong ginantihan. Yes! Ganun naman ginagawa ng mga hindi nakakilala kay Lord, di ba? Gumaganti. Di ba? Pinalayas kami sa lupang tinitiran namin.
Nanay ko, nakitira lang sa kapitbahay ng, ano ba yung bahay ng kapitbahay na may ganun lang? Hindi yung pinabuupan, inuupahan nila kapag nag-uusap-usap pag may bisita. Patagwab sa Ilocano, hindi ko alam sa Tagalog. Ha? Pa-extension. Teres, ganon, teres, no? Balkon, anong ginawa ng nanay ko? Nilagyan lang ng gulong doon natutulog kasama yung kapatid ko. No? Napakasakit isipin. Sabi ko, pag ako yumaman, lahat kayo, who you? Di ba? Parang gano'n. Who you? Di ba? Kaya lang, nagkaroon naman ako ng konti. Nakilala ko kasi si Lord, kaya may takot kang gumawa ng hindi maganda. May takot kang gumanti, no? Kapag nakilala mo si Lord, yun ang kasarapan eh. Kapag nakilala mo si Lord, matatanggal yung lahat ng gusto mong paghigante, gusto mong naiparanas din sa kanila, pero natanggal lahat yun. No? Sasabihin mo na lang, salamat Lord. Baliktad pa. Ako ba tumulong tuloy? Kala hindi tuloy ako nakasingin ng mga pautang. Pero thank God pa rin, no? Kaibigan. Tignan mo yung katabi mo yung kaibigan mo. Tignan mo na. Maaasahan ba yung kaibigan mo? Walang plastikan ha. May mga kaibigan na plastic daw. Okay lang yung plastic, wag lang Tupperware. Kasi pag Tupperware, mas makunat. Mas delikado, mas mahirap. No? Kaya sabi ko sa iyo kanina, ayan. Plastic. Kaya, kaibigan, isa ka bang tunay na kaibigan? O nakikipagkaibigan lang dahil may gusto kang makamit? O dahil natutulungan ka? O gusto mong tinutulungan ka ng iyong kaibigan? Ang pakikipagkaibigan gusto ko pong ulitin sa inyo, hindi po laging kabig. Give and take. Hindi naman, pag sinabi mong kabig ka ng kabig, hindi naman kasi lahat pagkain, lahat pera, hindi naman yun eh. Eh kapag nakita mong may ginagawa sa bahay nila, nahihirapan siya sa trabaho, nakita mo, pwede mong tulungan. Sa Pilipinas, di ba? Yung gano'n ang pagkikipagkaibigan. Nakita mo, may ginagawa yung kaibigan mo noon, dadaan ka sa kabila. Ayaw mong tulungan, baka may binubukat. No? May trabaho. Gano'n ang sinasabing give and take. Pwede kang magkipag... hindi yung... Pag sinabi kasing take ng take, iisipin naman ng tao, pera na agad. Hindi mo pera minsan. Ang pagkikipagkaibigan, yung pagkikipagtulungan lang, mapapagaan yung trabaho. Di ba? Kapag may problema, pwede kanyang masandalan, maagapangayan mo siya. Hindi lang sa financial na bagay. Ang pagkikipagtulungan, no? Kapag sabi ko may tinatrabaho siya at nadaanan mo, huwag mo namang nakita mo, ay may binubuhat, nakapatulungin niya ako doon. Pag malapit ng merienda, saka ako pupunta. Di ba? Nung merienda na, bilis na. Siya pa nangunguna. Huwag naman ganon. No? Ang pakikipagkaibigan, dapat nasa maayos na kaparaanan. Dahil ito ay aanihin muling balang araw. Sabi ko nga, wala ka mang kayamanan pag marami kang kaibigan at naging tunay kang kaibigan, ang magiging kayamanan mo ang iyong mga kaibigan. Dahil sa hinaharap, when you are in trouble, sila yung tutulong sa iyo. Sila yung aagapay sa iyo. Minsan kasi pag walang pakinabang yung kaibigan, hindi pinapansin eh. Ha? Tingnan nyo ha. Mga kapatid, sa tingin nyo walang pakinabang yung kaibigan nyo, huwag nyo titignan ng ganon. Huwag nyo iisipin na ganon. Dahil hindi nyo alam balang araw. Baka sa balang araw, minsan may mga nagpapanood ako sa Facebook eh, yung Darman, yung Padilan, no? Nung una, yung kaibigan parang ginaganon-ganon, pero nung time na yun sila pala yung nakakatulong balang araw. Yung iba hindi nila pinapansin dahil walang trabaho, yung kaibigan, walang maitutulong, hindi nila pinapansin, ang dami-dami, wala na maitulong yung time na yun. Hindi mo alam yung future eh. Sabi nga ng matatanda, ang buhay daw parang isang gulong. No? Minsan, naniniwala po ako dun minsan.
Dahil ang dami kong nakitang mga doon sa amin dati nang gaganda ng buhay, pero ngayon sila yung nagsasakit sa amin. Oo, kasi magaling yung mga tatay nila noon, mga magulang, madiskarte. Pero yung mga anak, winaldas lang ng winaldas. Tapos yung mga anak noon, hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sosyal, no? Ginawa, hindi nakapagtapos. Ngayon sila na po yung naghihirap. O yung tatay madiskarte, kaya nag-abroad, napaganda yun, napigyan ng magandang yung mga anak na buhay. Pero ang problema yung mga anak na, hindi nila napangalagaan yung binigay ng mga magulang. Kaya po mga kapatid, huwag niyo pong titignan ang inyong mga kaibigan na ganun lamang sila. Consider them as a true friend. No, hindi natin alam balang araw. Kaya po mga kapatid, ang pagkaibigan talaga, ipakita mo na good friend ka. Because in return, Pastor Kat, lagi naman niya akong ginisimbayan mo lang yan. No? Magsawas ka. No? Hindi naman ikaw napapagod nagsasalita. Di ba? Kasi balang araw, God will bless you and God will use you. No? Mga kapatid, sige kuya, para matapos na. Keep on loving one another as brothers and sisters. Amen? Patuloy lamang po tayong magmahalan ng bawat isa. Dapat ang pagmamahalan ng bawat isa, ang sabi ng Hebrews, yung bang nagtutulungan po tayo. Kapag alam mong yung isa walang trabaho, may nakita kang nagtatanggapan, pwede mong i-refer. Yan yung mga pagkikipagkaibigan, di ba? Kapag nakita mo yung kaibigan mo naghihirap, pwede mong ipag-pray. Pa-prayer request. Kung may mayabot kang tulong na pinansyal, well and good. Amen? Kasi hindi niya naman, kapag inabutan mo naman siya, 100% ako iniisip niya rin na sana mabayaran ko to. Di ba? Sa isip-isip niya. Kasi kapag nagkaroon din naman siya, siguro siya, ibibigay at ibibigay niya. Kaya, sa oras ng kagipitan talaga, isang pinaka-the best na malapitan, kaibigan. Sige, kuya. Kilala niyo si Jonathan? Si Jonathan, anak ni Saul, kalaban ni David. Pero kaibigan niya si David. Mag-best friend sila. Nung pinapapatay na ni King Saul si David, dahil magkaibigan sila, alam niyo po ba ang kinampihan ni Jonathan, yung anak yung tatay ni Saul? Hindi po ang kanyang tatay. Ang kinampihan niya ang kanyang kaibigan. Ang sabi niya, David, umalis ka na, humanap ka ng matataguan dahil pinapahanap ka ng aking tatay para patayin ka. Tingnan mo yung kaibigan na yun. Pero kung iba yun, dapat sinabi niya na sa tatay niya, andun si David. O, di ba? Yung ganun, dapat may ganun siya, pero hindi. Prinutiktahan niya yung kaibigan niya. Dahil alam niya yung kaibigan niya ay totoo. Alam niya yung kaibigan niya ay tapat. Alam niya yung kaibigan niya may takot sa Diyos. At yung akusasyon ng kanyang tatay, alam niyang mali. Hindi niya kinampayan yung akusasyon ng kanyang tatay. Minsan ganyan tayo. Sasabihin natin, blood is thicker than. Mali yung kapag-anak mo, mali yung kapatid mo, mali yung pinsan mo sa kanyang ginawa, kakampihan mo. Spoiled, di ba? Ganyan po si Jonathan. Hindi niya kinampihan yung tatay niya. Alam niyo po yung tatay niya kasi nagsisulos na kay David. Dahil ang sinisigaw ng tao, si David na ang gusto nilang maging hari. Kaya ito namang si Saul, gusto niyang patayin si David. Pero ang kanyang anak, ang promotekta dahil magkaibigan po sila best friend. Ang tunay pala na kayo mag-best friend talagang nagsusuporta, nagtutulungan. Hindi iniisip kahit pamilya, no? Kahit mali yung pamilya, mali kasi yung tatay niya eh. Mali yung accusation niya eh. No? Pero minsan, kahit mali ang ating mga magulang, kakampihan natin, di ba? Kapag may kalaban. Mali yung ginagawa niya. No, gigit na pa rin tayo mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, ipakita ko sa amin, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David and he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow and his belt. Whatever mission Saul sent him on David was so successful that Saul gave him a high rank in the army, displaced all the troops and Saul officers as well. Lahat ng pinapagawa ng tatay niya kay Jonathan, nagagawa niya, pero yung mission niya para hanapin si David, hindi niya ginawa. Dahil pinuprotektahan niya yung kanyang kaibigan, dahil mali yung akusasyon ng kanyang ama. Sige, kuya. Ayan.
Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. May mga kaibigan din nagbubuwis ng buhay para sa kanilang mga kaibigan. May mga kaibigan din nagdo-donate ng part ng katawan para lang mabuhay ang kaibigan. Marami na yan gumawa mga kapatid. Di ba? Yeah. Mamamatay lang din naman na ako, ibibigay ko na sa kaibigan ko yung ganito. Yung part, yung mga internal organ, sinasakripisyo nila para sa mga kaibigan. Hindi sila madamot. Walang kaibigang madamot. Kung mayroon na. Kasi yun po yung pinaka-the best mga kapatid. Ayan. One who was unreliable friend soon comes to ruin, but there is a friend who is stick closer than a brother. Totoo itong sinasabi ng proverb. May mga kaibigan daw na mas close pa tayo kaysa sa ating mga kamag-anak o kapatid. No? Na thicker than a brother, sabi niya mga kapatid. Sige. Ayan. The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Righteous, righteous. Yung mga matitinong tao, yung mga may pananampalataya sa Panginoon, pinipili daw nila ang kanilang mga kinakaibigan. Pero tayo hindi natin pinipili. Gusto natin sila may sama sa Panginoon. Amen. Siyempre yan. Yun, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos pero may kaaway siya, sinungaling ka. Masakit no? Yung sinabi niya. Ang taong nagsasabing I love you Lord pero may kagalit siya, may kaaway siya, ang sabi ng Bible, sinungaling ka. Hindi mo nga mamahal yung taong yung kapitbahay mo, hindi mo nga mabigyan ng pagmamahal yung kaibigan mo kapag may nagawang masama sa'yo. Ako pa kaya na hindi mo nakikita. Ayun yung logic na, no? Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Minsan kapag, Lord, I love you Lord. Pag uwi mo pala, may iniwasan ka sa bahay. Dito ka mapupunta. Dito ka, no? Maganong-ganong ka pa. Tumutulo pa ng mga ano ba to? Uhog ba? Iyak-iyak ka pa sa church. Sigaw-sigaw ka pa, I love you Lord, I love you Lord. Nung pag uwi mo pala, may iniwasan ka sa bahay, may kagalit ka. Sinungaling ka, sabi ni Lord, no? Gusto niyo ba yun? Dapat ang Kristiyano walang kagalit. Laging pala kaibigan, no? Kasi, laging mapagpakumbabayan. Anong oras na po? 10:59. Ha? 10:59. Ayun. 11 na? Sige na, para matapos na nga. A friend can tell you things you do not want to tell yourself. Naniniwala ba kayo dyan? A friend can tell you things you do not want to tell yourself. Ang iyong kaibigan, malakas ang loob niyan sabihin niyan, madamot ka. Pero ikaw, hindi mo nasasabi sa sarili mo. Tama? Ang iyong kaibigan, pwede niyang sabihin na burara ka. Pero sa sarili mo, hindi mo kayang sabihin. Ang iyong kaibigan, bakit niya nasasabi yun? Dahil gusto ka niyang i-correct. Pero ikaw, ayaw mong masabi sa sarili mo. Ang iyong kaibigan, pwede niyang sabihin na pangit ng ayos mo. Pero sa sarili mo, hindi mo makita. Hindi mo pwedeng sabihin. Ang iyong kaibigan, pwede niyang sabihin sa'yo na ang pangit ng ugali mo. Pero ikaw, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo. Dahil hindi mo nakikita. Kasi lagi ko pong sinasabi sa inyo, at huwag na huwag niyong kalilimutan, ang salamin natin ay ang ating mga kaibigan, ibang tao. Di ba? Kung ang salamin para makita mo ang sarili mo sa pagbibihis mo ay normal na makikita mo, pero ang salamin ng mga ugali po natin, nakikita ng papansin ng ibang tao. Kasi minsan tayo hindi natin napapansin.
Pag sinabi ng ibang tao yung kaibigan mo, lagi nang nakasimangot, totoo yun. Maniwala ka doon. Ha? Simang ka. Totoo yun. Kasi sila yung nakakapansin. Kasi sa sarili mo, hindi mo napapansin yan. Huwag mong kunin na masama. Dahil ikakabuti mo po yun, mga kapatid. No? Yung sinasabi ng ating mga kaibigan. Napakaganda tong sinabi na to. A friend can tell you things you do not want to tell yourself. Ayaw mo talaga yun. Sasabihin mo sa sarili mo, tamad ako. Tamad ako. O may sabi, tamad talaga ako. Pero yung kaibigan mo, pwede sabihin, napakatamad mo, friend. Napakabura na ako talaga, friend. O, di ba? May mga ganon, no? Napakadaldal mo, friend. Eh, sasabihin yung mga kaibigan mo yun minsan, di ba? Kasi nakikita nila, naobserban nila sa'yo. But don't take it na parang isang masama yung pagsabi nila. Take it as a challenge to grow. No? Para mag-improve ka bilang isang tao mananampalataya. Ayan. Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity. Bakit ko sinabing friendship is always sweet and responsibility, never an opportunity? Ang pagkikipagkaibigan kasi mga kapatid, hindi lagi oportunidad. Opportunista. No? Bagkos dapat. There is also a responsibility. Kailangan mo rin minsan tumulong sa kanila at magipagtulungan. Amen? Oh, sige kuya, para matapos na tayo. In prosperity, our friends know us. In adversity, we know who our friends. Ito ang masakit. Ha? Ito? In prosperity, wow! Ang ganda ng buhay mo, ang yaman mo, dami mong kaibigan. Lagi kang namimigay, lagi kang tumutulong, ang dami mong kaibigan. Pero nung ikaw na ang may problema, you know who is your true friend. Di ba? Kaya nga minsan pala tuto mga kapatid na minsan kapag maganda yung sistado mo sa buhay, ang dami mong kaibigan. Napapanood na natin yan sa TV, nakakakuha na tayo ng lesson dyan, di ba? Marami siyang kaibigan nung magandang kanyang buhay, pero nung nakita nilang naghihirap na, nag-iisang umalis ang kanyang mga kaibigan. Bakit? Yung balik ko natin kanina, yung isa kanina, doon na pupunta. Ito, friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity. Andito kasi yung mga kaibigan niya nung una, opportunista lang sa kanya, pero nung wala silang masipsip sa kanya, wala na siyang maitulong sa kanyang mga kaibigan, nagsialisan na, kaya napunta dito. Yung isa ba, yun na. Know who our friends. No? Sana yung katabi mo, hindi siya yun. Hindi ba? Oh, tignan mo na maayos. Baka nagkakamali yung mata mo. Tumbot rin na. Tatapusin na natin sa kanya. So, mga kapatid, may napulot ba tayong aral dito? Ha? Sana mga kapatid, may napulot tayong aral. Alam niyo, parang inisa-isa ko to para maintindihan po natin ng maayos. Hindi lamang maintindihan natin ng maayos, maipamuhay po natin. Your present situation, I don't know. Hindi ko alam kung paano ka makipagkaibigan. Hindi ko alam kung paano ka makipagrelasyon sa ibang tao. But I tell you, kung nagkikipagkaibigan ka, sana totoo kang kaibigan. Sana kung totoo kang kaibigan, makipagtulungan ka rin sa iyong mga kaibigan. Give and take. Diba? Kapag nakita mong nahirapan yung kaibigan mo, send them a hug, send them a encouragement. No? Kasi, ang sabi natin kanina, ito ay mas maganda kaysa Eros love. Ang Phileo love is pagmamahal bilang magkaibigan, sisters and brothers in Christ, kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho. Alam mo kung kahit Kristiyano ka, kapag nakita nila na totoong makipagkaibigan ka sa ibang hindi mananampalataya, nai-encourage sila sa iyo. Hindi mo na kailangan maglagay ng damit na I am a Christian.
Kasi kung nakikita nila yung pagkatao mo, na paano ka makipagtulungan, paano ka makipagrelasyon, sasabihin na nila sa'yo na ang taong ito, Kristiyano. May takot sa Diyos, may takot sa Diyos. No? Beloved brethren, sana po sa oras na ito may natutuhan ng pambawat isa. Ulitin ko po bago po saraduhan, may kaibigan kayo dito, tignan nyo na maigi. Ha? Yun. Kasi, ang inyong mga kaibigan, yan ang tutulong sa inyo balang araw. Ang inyong mga kaibigan, yan ang nag-pre-pre sa inyo sa kanilang pagtulog. Ang inyong mga kaibigan, sila yung nag-cheer up sa inyo na kaya mo yan. Ang inyong mga kaibigan, sila yung nagsasabi na laban lang, kaya natin to. Amen. Magtrabaho lang tayo. Ang iyong mga kaibigan, sila yung nag-cheer up sa iyo kapag wala kang trabaho. Di ba? Sila yung nag-abot ng kunting tulong. Sila yung umaagapa. Yan yung mga totoong kaibigan. Na sa oras ng kagupitan, pwede nyo silang matulungan. Ang inyong mga kaibigan, sila yung nagsasabi na, ito, makakatulong sa iyo. Ito, konti lang pero makakatulong sa iyo. Yan yung mga totoong kaibigan. Hindi ka ilulugmok. Ito may bakante doon, pwede kang mag-apply doon. I-refer ka nila. Yan yung mga totoong kaibigan. Hindi kasi siraan. Makipagkaibigan tayo sa mga may takot sa Panginoon. Dahil 100% naniniwala ako na nandun yung magandang relasyon. Sana sa oras na ito mga kapatid, may apply natin sa ating buhay ang pag-ibig sa bawat isa bilang magkakaibigan. Magkakaibigan tayong lahat. Amen. Ayan, nakita ko naman what? Dapat ang best friend natin si Lord, no? Jesus Christ is the best friend in our lives. Amen. Kasi si Lord, hindi ka iiwanan ni Lord, laging forever yun na kaibigan. Amen. Kung yung kaibigan mo ngayon, pwede kang iwanan balang araw, but si Lord, hindi ka iiwanan ni Lord. Sasamahan ka kahit anong problema mo. Di ba yung footprints of the sun? Sino kaya alam yung kwento ng footprints of the sun? Di ba? Nagreklamo yung tao, sabi niya, Lord, bakit mo naman ako pinabayaan? Nung nakita niya ng isa na lang yung yapak, ang sabi niya, hindi kita inayaan, anak. Sabi niya, yung nakikita mong pa ang isa na lang lumalakad, nakita ko kasing pagod na pagod ka na, kinarga na lang kita, kaya sa akin yung paa na yun. Ganun po si Lord. Kapag tayo po'y naghihirap, kapag nakita ng Panginoon na pagod ka na sa iyong buhay, kakargahin ka ni Lord. Yung mga totoong kaibigan, kapag ikaw ay pagod na maraming problema, kakargahin ka nila at tutulungan ka nila. Kaya po mga kapatid, maging totoong kaibigan tayo in the long run. God will bless our life. Even our friends tutulungan din po tayo mga kapatid. So, para hindi pa ako makarami, God bless you all po mga kapatid.